Noong October 19, 2006, kinuha si Altantuya ng mga hindi kilalang mga kalalakihan. Itinali at dinala siya ng mga ito sa isang liblib na lugar sa labas ng Kuala Lumpur. Sa pag-ita ng alas 10 at 1 ng madaling araw ay dito siya binaril. Pagkatapos siyang mamatay ay kinabitan at itinali sa kanya ang mga high-powered na pampasabog na ginagamit ng mga militar. Pagkatapos ay pinasabog siya. Makalipas ang halos 2 taon nang siya ay mamatay, 2 pulis ang pinatawan ng death penalty sa pagpatay sa kanya. Ang kanilang trabaho ay pagsilbihan at protektahan ang pinakamataas na tao sa Malaysia. Ano at bakit nila pinaslang ang isang modelo mula Mongolia? Kahit ngayon, ang kasagutan sa tanong na ito ay isa pa ring misteryo kaya hindi mapigilan ng mga tao na magtaka kung may iba pa bang mga tao na kasabwat sa pagpatay dito na pinoprotektahan ng gobyerno. Ang istoryang pag-uusapan natin ngayon ay kinapapalooban ng pakikiapid, pera, kasakiman, korupsyon at pagpaslang na maaaring may kinalaman ang mga maimpluwensyang tao mula sa gobyerno ng Malaysia. Ang ikikwento ko ngayon ay ang misteryo na nakapaloob sa pagpatay sa modelong si Altantuya Sharibugin. Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Altantuya ay pinanganak noong 1978. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay lumaki sa Russia kung saan nag-aral siya sa unang baitang sa elementarya. Siya ay marunong ng iba't ibang lengguwahe tulad ng Mongolian, Russian, Mandarin, English, French at Korean. Nang malapit nang matapos ang Cold War, bumalik siya sa Mongolia at makalipas ang ilang taon, nagpakasal siya sa isang Mongolian techno singer na nagngangalang Maday. Nagkaroon sila ng anak noong 1996, ngunit nauwi sa hiwalayan at divorce ang kanilang pagsasama. Kasama ng kanyang anak ay tumira si Altantuya sa bahay ng kanyang mga magulang. At habang siya ay nag-aaral para maging isang guro, ay pansamantala siyang lumipat sa France upang pumasok sa modeling school bago bumalik sa Mongolia. Noong 2003, nag-asawang muli si Altantuya at nagkaroon ng isa pang anak, ngunit nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Bumalik siya sa poder na kanyang mga magulang kasama ang kanyang anak na may kapansanan. At dahil sa kanyang obligasyon bilang isang ina, nag-focus siya sa pagiging translator para kumita. At dahil sa dami niyang alam na lengguwahe, maraming mga tao ang gusto siya maging translator kaya napapadalas ang kanyang pagbiyahe sa iba't ibang bansa tulad ng China, Singapore at Malaysia. Madalas siyang bumiyahe sa Malaysia at noong 2004 sa isang Diamond Convention ay dito niya nakilala ang mga maimpluwensyang tao na parte ng gobyerno ng Malaysia. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nagpakilala sa kanya kay Abdul Razak Baginda na isang security expert at siya ang head o pinuno ng Malaysian Strategic Research Center. Ang trabaho niya sa gobyerno ay kumontak ng iba't ibang mga kumpanya mula iba't ibang bansa at i-analyze kung sino ang may pinakamagandang alok bago pumasok sa isang kontrata ang gobyerno ng Malaysia. Hindi lamang tungkol sa pagtatranslate ang kanilang naging usapan dahil agad silang nagkamabutihan. Naging magkarelasyon ang dalawa kahit may asawa na si Baginda. Mula Malaysia ay isinama nito sa Paris si Altantuya para sa isang negosasyon sa isang French company na nagbebenta ng mga submarines bilang isang personal translator. Ilang beses silang magkasama na pumunta sa iba't ibang mga bansa tulad ng Germany at Portugal pero malimit sila sa France dahil sinusuri nila ang iba't ibang mga kumpanya na magbibigay ng magandang alok tungkol sa mga submarines. Habang nasa mga bansang ito ay parang nagbabakasyon sina Baginda at Altantuya dahil kumakain sila sa mga sikat na restaurants at tumutuloy sila sa mga pinakamahal na mga hotel. Bilang babae ni Baginda, si Altantuya ay malimit makatanggap ng mga mamahalin at magagarbo mga regalo mula dito. Pati ang kanyang mga anak ay nakakaramdam din ng karangyaan na kanyang tinatamasa galing kay Baginda. Pero ayon nga sa kasabihan, lahat na magagandang bagay ay nagtatapos.
Makalipas ang isang taon ay bumalik sila sa France para bumili ng 3 submarines. Nang sila ay makarating sa Paris, ipinakilala si Altantuya sa Deputy Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak noong 2005. Ayon sa isang investigative reporter ay isang kumpanya sa France na tinatawag na Armaris ang nag-alok ng pera kay Baginda para sa kanila bumili ng submarines ang Malaysia. Base sa report, tumanggap ng 1 billion euros o mahigit kumulang 58 billion pesos si Baginda. Nang sinundan nila ang paper trail o ebidensya ay nakita nila na naideposit ito sa kumpanya sa Kuala Lumpur na tinatawag na Perimaker na kontrolado at pagmamayari ng Deputy Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak. Matapos maghiwalay nina Altantuya at Baginda, sinimulan niyang i-blackmail ito para sa kanyang katahimikan tungkol sa Armaris deal sa halagang $250,000,000. Mula Mongolia ay nagpadala si Altantuya ng sulat sa kanyang dating karelasyon na si Baginda, pero nang tila wala siyang nakuhang reaksyon mula dito, ay bumiyahe at pumunta siya sa Kuala Lumpur para kumprontahin at makuha ang kanyang parte o komisyon. Ang kanyang sulat at pangbablackmail ay nalaman ng asawa ng Deputy Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak. Si Rosma Mansor ay kinatatakutan na isang negosyante at silosang asawa. Ipinag-utos nito sa kanyang mga tauhan na takutin at bantaan si Altantuya na manahimik sa kanyang mga akusasyon pero hindi nananahimik si Altantuya. Bagkus ay sinusugod nito ang mismong bahay ng kanyang dating kasintahan na si Baginda. Dahil sa problemang dala ni Altantuya at sa takot na may posibilidad na isiwalat nito ang kanyang nalalaman sa komisyon na kanilang nakuha mula Armaris deal, isinangguni ni Baginda ang problema sa Deputy Prime Minister ng Malaysia. Ipinakilala siya ng Deputy Prime Minister sa 2 pulis na may mataas na rango. Sila ay sina Chief Inspector Azila Hadri at Corporal Zirul Ajar Umar. Ang dalawa ay parte ng Special Actions Unit o SAF pero dahil sa banta sa buhay ni Baginda, sila ay itinalaga na maging personal bodyguards nito. Nang makausap niya ang dalawa, di umano ay sinabi ni Azila Hadri na marami na siyang pinatay kaya wala siyang problema na i-dispatch siya ang modelo. Pero di umano ay pinigilan siya ni Baginda na walang dapat mangyaring masama sa dati niyang kasintahan, bagkus ay takutin lamang ng mga ito ang modelo. Noong October 14, 2006, nakita ni Hadri kung ano at bakit nagiging problema si Altantuya ni Bagandi. Sa gate ng bahay nito ay nagsisigaw si Altantuya at paulit-ulit nitong tinatawag ang dati niyang karelasyon. Tumawag si Hadri ng mga pulis at dinala ito sa police station pero hindi nagsampa ng reklamo o anumang kaso si Bagandi dahil sa takot na pag pinakulong niya ito ay isisiwalat nito ang tungkol sa komisyon sa Armaris deal. Noong October 18, 2006, isang araw bago mawala si Altantuya ay pumunta ito sa police station para humingi ng tulong sa mga pulis dahil sa takot na may masamang mangyari sa kanya dahil palagay niya ay may sumusunod sa kanya. Ayon sa kanyang sulat, and I quote, "Isa lang akong normal at simpleng babae. Gusto ko lang makita ang lalaki na mahal ko na nagsinungaling sa akin. Marami siyang ipinangako sa akin pero ngayon gusto niya akong ipapatay o kaya ipakulong. Siguro mali ako sa pang-blackmail pero dahil sa kanya mga kasinungalingan ay napakaraming problema na dumating sa buhay ko. Kung may mangyari sa akin na masama, siya ang tanging tao na kailangan niyong tignan." Noong October 19, 2006, sa huling pagkakataon ay nagdesisyon si Altantuya na puntahan si Baginda sa kanyang bahay. Pero bago niya mahawakan ng doorbell, siya ay dinampot, itinali at isinakay sa isang sasakyan na walang plaka. At ito na ang huling beses na makikita siyang buhay. Nang hindi siya makontak ng kanyang pinsan na taga-Thailand, humingi siya ng tulong sa Mongolian Embassy sa Bangkok. At makalipas ang ilang araw ay dinakip ng mga kapulisan ang 2 pulis na nagtatrabaho para sa Deputy Prime Minister na sina Azila Hadri at Zirul Ajar Umar kasama si Baginda. Sinampahan ng kasong abetting the murder si Baginda habang sina Zirul at Azila naman ay kinasuhan ng murder. Ayon sa investigasyon, dinakip ng 2 bodyguard si Altantuya at dinala ito sa liblib na lugar sa labas ng Kuala Lumpur. Nang mamatay ito mula sa bala ng baril ay kinabitan nila ito ng pampasabog at makalipas ang ilang segundo ay pinasabog nila ang katawan nito.
Pinuntahan ng mga otoridad ang lugar kung saan nangyari ang krimen pero dahil sa sabog-sabog at maliliit na lang na parte ng katawan nito ang natira, gumamit sila ng DNA test at nakumpirma na ang parte ng katawan ay kay Altantuya. 2 taon pagkatapos mamatay ni Altantuya ay lumutang ang star witness ng mga otoridad at ito ay si P. Bala. Siya ay isding pulis na isa sa mga binabayaran at tauhan ni Baginda. Bukod dito, siya ay isding private investigator at ayon sa kanya, bukod sa relasyon ni Altantuya kay Baginda, ay naging karelasyon din di umano ng modelo ang Deputy Prime Minister ng Malaysia. Ayon sa kanya, habang nasa Paris ang tatlo at nasa kaligitnaan ng negosasyon tungkol sa submarine, ay pinangakuan ng Deputy Prime Minister at ni Baginda si Altantuya ng $250,000 para sa katahimikan nito. Ibinunyag din niya na sangkot ang Deputy Prime Minister sa pagpatay sa modelo. Pero noong July 2008, nagsalita na ang Prime Minister at itinanggi niya na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Altantuya at hindi niya ito kilala. I never met her at all. I'm not worried because the truth will prevail. And I believe in the system. I believe that I've not done anything wrong. So therefore, there's nothing to be worried about. Isang araw pagkatapos magsalita ng Prime Minister tungkol sa issue ay nagulat ang mga tao na opisyal na binawi ng private investigator na si Bala ang kanyang salaysay. Ayon sa kanya, walang katotohanan ang kanyang mga sinabi. At ito na ang huling beses na siya ay nakita dahil naglaho siyang parang bula. At dahil sa walang star witness, ayon sa korte ay mahina ang kaso ng prosekusyon laban kay Baginda. Kaya nakalabas ito ng kulungan. Let me put it this way, I am innocent. And at some point I said, God willing, inshallah, I will be released because I'm innocent. So what I have said today is what I told the police. That Datuk Najib had never met the deceased. How do I know? It's like asking me, I mean, I know. Okay? I know. Makalipas ang 5 taon noong November 2009, lumutang ulit si Bala. Isiniwalat niya na ang kanyang pamilya ay tinakot ng Deputy Prime Minister at ni Baginda kaya nagtago sila sa India. Sa harap ng kamera ay sinabi niya na lahat ng kanyang sinabi sa una niyang salaysay ay totoo. Isiniwalat din niya na siya ay inalok ng 5 million Malaysian ringgit o mahigit kumulang na 62.7 million pesos para manahimik at umalis ng bansa. Ayon sa investigasyon ng isang pahayagan mula sa France, nang pinirmahan ang Amaris Deal, ayon sa legal document na pinirmahan ni Razak at Baginda, ay kasama nila si Altantuya bilang kanilang translator kaya taliwas ito sa kanilang sinasabi na hindi nila kilala ang modelo. Ang mga dokumento na ito ay lumutang dahil nagsimula na rin ang sariling investigasyon ng France sa korupsyon na nangyari. Ayon sa dokumento ay ang mga makikinabang sa mga kickback o komisyon ay ang ama ni Bagandi, ang Deputy Prime Minister na si Razak at ang kumpanya ng asawa nito na Perry Maker. Noong 2007, ang ama at pamilya ni Altantuya ay nag-file ng civil lawsuit. Ayon sa kanilang abogado, hindi sila matatakot kahit kalaban nila ang gobyerno at mga matataas na tao. Noong July 2009, kahit sa dami ng kontrobersya na bumabalot sa pagkamatay ni Altantuya at hinala ng mga tao na may kinalaman si Razak sa pagpatay dito, ay hinirang pa rin ito bilang Prime Minister ng Malaysia. Isang dagok ulit ang naranasan ng pamilya ni Altantuya dahil noong May 2013, ang 2 pulis na nahatulan ng kamatayan ay pinakawalan dahil na-overturn ng Court of Appeals ang hatol sa kanila. Ilang dahilan na ibinigay para sa pagpapawalang sala sa kanila ay ang pagkabigo ng prosekusyon na magbigay ng malakas na motibo para sa 2 pulis na patayin ang biktima. At ang pangalawa ay ang pagkabigo na tawagin ng prosekusyon ang kanilang mga witness. Nag-appeal ang prosekusyon sa desisyon ng Court of Appeals pero hindi sila binigyan ng travel restrictions kaya nakalabas agad ng bansa ang isa sa mga pulis na si Zerul Ajar Omar. Lumipad agad ito sa Australia kung saan walang extradition treaty ang Malaysia kaya hindi nila mapapwersa ito na pabalikin sa kanilang bansa.
Noong January 2022, humingi ng tulong ang mga kapulisan sa Malaysia sa Interpol para madakip ito sa Australia. Naibalik siya sa Malaysia at agad itong ikinulong habang gumugulong ulit ang kaso na isinampa sa kanya. Nang mahuli si Cerul, ang kamag-anak na kanyang tinuluyan sa Australia ay nakipagtulungan sa mga otoridad sa Malaysia at dito niya isiniwalat na sinabi sa kanya ni Cerul na hindi lang silang dalawa ang pumatay kay Altantuya. Bagkus, 3 sila kasama ang dati nitong kasintahan na si Bagandi. Magpahanggang ngayon ay itinatanggi pa rin ng dating Prime Minister ng Malaysia na si Razak maging si Baginda na may kinalaman sila sa pagkamatay ni Altantuya. Ang pulis na si Azila ay nasa death row naman mula noong 2020, habang ang kasabwat nitong pulis na si Zerul Ajar Umar ay inilalaban pa rin ang kanyang kaso. Sa mahigit 1 dekada ng paghahanap sa hustisya ng pamilya ni Altantuya ay marami ang nangyari sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Ang panganay niyang anak ay hindi kinupkop ng kanyang ama na isang sikat na DJ at rapper sa Mongolia dahil meron na itong bagong pamilya at mga sariling anak. Dahil sa nangyari ay nagpalit siya ng kanyang pangalan. Ang bunsong anak naman ni Altantuya na may kapansanan ay pumanaw sa edad na 15 noong January 19, 2007. Ayon sa ama ni Altantuya, dahil sa hirap ng kanilang buhay, hindi sila nakabili ng mga gamot at hindi rin nila ito napaospital.